Malinaw na malinaw. Ayan po. So, hello po sa mga taga-subaybay. At baka nagulat po kayo kasi I was still posting about God in my Facebook. But I'm already formally exited the church last October 24 po. So, that was like more than a week ago na po. So, pwede niyo po bang ipakita yung presentation, yung PPT na ginawa ko? Isa pong born-again Christian. Kapatid na Rona, magandang gabi sa iyo. Tuloy ka, ano ang iyong katanungan? Salamat sa iyong participation. Nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP DND Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi, ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho, dahil sa na-red tag ho kami, andun po, nakasalalay ho yung buhay po namin. So, andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin ho sa Biblia. Tanong mo, dapat ka bang pasakop kasi na-red tag ka mo as part ng NPA. Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno diyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin niyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami diyan ngayong gago. At diyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno, yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva, yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Naintindihan niyo ako, mga kabataan? Ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan niyo ang gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Pinaghandaan ko po talaga to para sa inyo. Ayan, bali this is my MCGI exit story. So, bali punta po tayo dun sa first na slide after that. So, ayan po. So, ito pong verse na to sinabi rin po to ni Brad Eli sa atin na lagi nating sisaya sa atin kung tayo pa ba ay nasa pananampalataya. At ganun din naman po yung ginawa ko for the past around 4 years na naging kaanib po ako. And bali po kasi, bali for the next slide din naman po, kumbaga yung storya ng pag-anib ko, I believe
kilala ako ng mga kapatid bilang Red Tag Girl. So ako po yung isa sa mga huling nakausap ni Brad Ellie bago po siya namayapa. That was February 1, 2021, yung first time na nagkausap kami because I asked about doon sa nangyayari sa PUP DND Accord and how to act as a Christian. Para po sa mga hindi nakakilala, you can find it on YouTube, yung almost 1 hour video na yun. And then nag-start po yun on before pa po kasi ng February 1, dumadalo na po ko ng pagkakatipon. So yung mga nag-akay po sa akin, they already nagtanim na kumbaga kung ano yung mga topic, kumbaga ano yung mga usually na pinag-uusapan. And ang nakaka-amaze kasi back then with Brad Ellie is maraming mga life stories and then ano yung sinasabi ng Biblia. So doon talaga ako namin sa kanya, yung charismatic leadership niya. At the same time, he's really a good communicator. So kung mapapansin yung emphasizing ng words and madali mo siyang madadigest, lalo na if you're really interested in Bible teachings. Even since parang man din may mga kausap din akong mga iba pang pastor and iba ding namumuno ng simbahan. And they even applaud with best way of teaching. Kahit sila minsan nga raw umamin na din na sumusunod doon sa paano siya magturo. So napansin ko kasi one of the key things or parang pivotal moment sa akin that time, bakit ako umanib, is yung debate niya with GMA. So that is with Mare and Pare, na yung stand niya between church and state is malinaw. Kung baga sinabi niya kasi doon na ang estado ng simbahan hindi dapat nababahiran ng politika. And doon ako umasa na for the longest time na yung iglesia na aniban ko, hindi sila mababahiran ng politika. So, pwede po ba nating i-play po yung video ni Brad Ellie? So, that this is a 5-minute video nung mga highlights po ng debate. Patihan natin ngayong gabi, relihiyon at saka politika. Hindi ba water and oil? Nagbi-mix pa sila Separation talaga? daw, di ba? Wow. Daw. Pero Yan pag po. may election sa bansa natin, talagang naghahalo yan eh. Kaya ang tanong natin ay ganito, no? Pakinggan niyo mabuti, ha? Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organization? Sa bandang kaliwa, hindi sang-ayon. Kapiling ho natin si Brother Ellie Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain that? Ano ba ibig sabihin mo dyan? Political capital? Ay, kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin. It's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, ano, hindi lang nanalo? Kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Hindi natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Tama, dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Mali ang Diyos mo. Obet, how do you answer? Okay, ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Kundi ang mga mangangaral ng salita ng In other words, Pero wala sa Biblia yun. Yan, wala daw sa Biblia. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia may yun. sagot na. Tutulak ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa.
Ito nasa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3, ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado Iba ang yan. premise nun, Eli. Di ba? Ito isang buhay na karanasan. Inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inidorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Erap? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. Sasagot na. Si Jesus mismo, nung oras niya, ay nakialam sa politiko, sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endorso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Cristo, iho. Hindi nag-endorso si Brian. Cristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na inendorso. Yun ang Okay. dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, Okay, Mike. go ahead, Mike. Hindi dapat The things that are Caesar and unto God, the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa ako, Ako na, pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak niya nga niya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya, hindi masunuring ng Hindi makasunod ng sa'yo. simbahan. Aha. Hindi sumusunod sa leader. Aha. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktadoran labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton. So, ito yung video na dahilan kung bakit ako naanib. This was been shown to me nung nag-akay din sa akin. And I think just to klaro naman dun sinabi ni Brad Eli mismo na pang pag-iendorso ng mga politician is the start or the root of corruption. And isa din sa mga binanggit niya na kapag nag-iendorso ka ng mga politicians, ginagawa mo ng political capital yung membro mo. So it means ginagamit mo siya para doon sa concept ng utang na loob. And ayun nga, sinabi niya din na huwag mong hahaluan ang Diyos mo ng politika, and nag-cite pa siya ng mga Bible verses doon. And as you can see, nakaka-disappoint. And this is my experience. And I believe nakita din to ng mga nanonood ngayon. And mapag-iisipan nyo rin, hindi ito haka-haka or hindi ito parang sikreto. Kumbaga, bulgar siya na ginawa. That was back then, 2022, when we endorsed, just to clarify and just for legal statement, wala akong laban sa party list na to. Wala akong laban sa any political, pero I'm pointing out yung aral na sinabi ni Brad Eli dun sa debating yun over on what's happening or what happened back then. 2022, nag-endorso tayo ng BH party list. And after that, kala ko, baka isang beses lang yan. Baka ano lang na nito. Kasi hindi yun ang sinabi eh. 2024, nag-endorso pa ulit tayo. And what's happening, and what's shocking to me is that sa akin mismo, nakita ko, youth convention sa Apalit, nag-endorso sila
ng BH Party List. I was trying to find that specific video, hindi ko na makita kasi naalala ko parang pinagbawalan kami mag-phone that time. Pero may mga clips and may mga ebidensya na nagpapatunay na we're really endorsing politicians. Parating tandaan BH Party List! Kaibigan solo, parent ka daw. Panay na lang ang racket, puyat ka na naman. Para sa gastusin ng mga anak, naisip mo na rin umutang. 5, 6! Huwag mag-alala, may tutulong sa inyo ang BH Party List. BH Party List! Siguro alam niyo na po, karamihan sa inyo, alam na po yung ibig sabihin ng letter B and H sa BH Party List. Alam niyo na po ba? O sige, sabay-sabay po tayo. Ano yung meaning ng B and H? 1, 2, 3! Ayun, salamat sa Diyos. Marami naman palang nakakaalam. No? Sa mga di po nakakaalam, it's bagong henerasyon or in English, new generation, no? Which aligns sa youth, no? Or mga kabataan. No? So from the word itself po, no? Bagong henerasyon. Ito po yung sekta or grupo na gustong mas masuportahan ni Congresswoman Bernadette Herrera, ni Brad Rudy Medina, yun pong mga kabataan. So as you can see naman po, sinabi po kasi dun sa dun sa video po na pinakita ko ng mga references. Mismo na po si BH Bernadette Herrera nagsabi na ako po ang laging natutuwa kapag may lalapit po sa akin at sasabihin na sila ay membro ng MCGI, kaya BH Bagong Henerasyon Party List daw ang party list nila. At sa una pa lang na parte, binaba din sa atin yun na bumoto sa BH Party List. And that was back 2022 and until 2024, we actively endorse this party. So, very simple lang sa akin. Pag nakita ko na kasi na yung dahilan ng pag-anib ko ay taliwas na doon sa ginagawa sa loob ng iglesia, aalis ako. I just found the right time lang kung kailan. And that means mentally, spiritually, kailangan mo kasi handa. Lalo na nung nagbabasa na ako ng mga Reddit post or yung mga kwento ng mga exiters about character assassination. That happens. And iniyak ko yun. Iniyak ko ng maraming beses. Ilang araw, gabi. Bakit? Kasi nalulungkot ako kasi isa sa aral ng Biblia na huwag tayong hahatol sa ating kapwa kasi hindi natin alam ang kanilang puso. At nakakalungkot na ang iglesia na inaniban ko na dapat puno ng pag-ibig, hindi yun ang isinasagawa. So ano lumalabas doon? Nagiging hipokrito tayo. Tayo yung parang mga Pariseo sa panahon na humahatol sa mga tao, nagpapanggap na banal, pero hindi ka banal-banal ang ginagawa. Nangungutya. Maganda bang pag-uugali na nangungutya ng kapwa? Lalo na yung nangyari na naririnig ko sa aral, nahahatulan, nung panahong nakaanib pa ako, nahahatulan namin ng mga exeter, ng mga demonyo o kaya labas na sa aral. Naintindihan ko naman yung pinupunto. Naiintindihan pero hindi ako uma-agree doon sa sinasabi. Sabi na nga wag hahatulan. Bakit mo hahatulan na nasa demonyo yun? And dahil simple lang, hindi na nakaayon doon sa moral compass ko, sa values, and even sa Biblia na mismo, yung ganong klaseng pamumuhay, bakit pa ako aanib dyan? So, during the time na mag-i-exit pa lang ako, kinausap ko yung secretary namin kasi hinahanap nila ako. I've been doing online Nag-online ako. Kasi pag nasa lokal ako, tatawaran ako niyan. Magtatawid lang sila sa akin yan ng, syempre nandyan na yung abuluyan, yung maraming gatasan. Ako kasi, sa paniniwala ko siguro nga, delulu din ako nung time na yon. Kasi wala sa akin problema kahit gatasan ako. Kasi nasa isip ko, yung gawain. Yung gampanin. Kasi nga maraming gawain. Kumbaga, di ba pag sinasabi sa atin, yung pag binigay mo sa MCGI Cares, sa MCGI Nationwide, sa Abuloy, makakatulong yun sa pagpapabuti ng kalagayan ng isang kapatid. Diwang kapatid yun Gusto mo kasi mapabuti yung kapatid. At nandun din ang diwa ko. Gusto ko mapabuti yung mga kapatid. Nababalitaan ko yung sa mga sityo, nahihirapan sila, yung sa mga malalayong lugar.
gusto ko pag nagbibigay ako, alam ng mga kapatid yun sa iglesia. Lalo na sa lokal namin na pag nandun ako sa lokal, gatas talaga ako. Kasi lalo sa KKTK, gatas nila ako diyan kasi nga gusto ko makatulong. Eh, kaya lang ito na yung naging ugat nung duda ko. Yung pag-i-endorse ng politika. Kasi 'di ba nakilala ako bilang student leader. Madumi yan, napakadumi niyan. Maraming nangyayari diyan at naisip ko na rin nako, nadadala tayo ng guilty. Kasi kung hindi natin sinunod yung inendorso sa atin, di tayo sumusunod. Tama? Kung hindi naman natin iboto, guilty pa rin tayo. Kasi ba't di ka sumunod? Eh sinabi sa'yo ng leader mo na yan ang iboto mo. So sabi ko nga no, parang tinaksa na to dati ni Brad Ellie and then naalala ko, yan yung dahilan bakit ako naanib. And that helped me to understand, nasaan na nga ba ngayon ng MCGI? Bakit tayo nag-heavily being influenced by politics na? May nangyayari ng pulis. 7 million. Wala akong alam kung ano nangyayari sa mga pulis. Hindi ko yon mastery. Pero that will just give you a big question. Bakit nag-e-invest ang MCGI sa pulis? Bakit tayo nag-e-invest sa politics? Hindi na ba tayo, sabi nga ni Brad Ellie, siya na mismo nagsabi, hindi dapat tayo mag-invest sa mga bagay na temporal. Dapat sa pang sa Diyos. Palagay nyo ba pang sa Diyos pa kung nasaan na nangyayari sa loob natin? Kayo din na makakasagot dyan. So ako, pinili ko, nag-exit ako. Ayoko ng ganong klaseng sistema eh. And I tried to understand. Bakit kaya? Bakit kaya nung una din na nag-exit ako, and alam din ni Brad Ed doon, na nagdududa ako. Bakit kaya parang feeling ko mali ako? Kahit na nakita mo ng factual siya eh. Lantad na lantad eh. Hindi siya yung gaya ng ibang kwento na sila yung nakakita, sikreto. Ito lantad na lantad. Kahit i-research mo pa sa Facebook, sa Google, or even pa doon sa Instagram ng mga sikat na taong to, sila mismo yung nag-post, di ba? And they're just 4 books. May 4 na libro akong binasa. And this helped me to reflect on things. Palipat ako bro sa slide 7. So yung unang libro na binasa ko is Cults in Our Myths. So ito kasi medyo mahirap to para sa ilan na kapag ang tinuturing mo pa sa iglesia ay hindi isang kulto. So ano ba ang nagsasabi ng isang simbahan na inaniban mo ay kulto? So ang sabi kasi dito ni Margaret Taylor Singer, yung kulto, ginagamit yung psychological manipulation. Kung baga kinokontrol ang kanyang mga miyembro. Marirecognize mo siya doon sa emotional control na ginagawa. Sinabi niya rin yan kanina ni Brad CJ, yung emotion na doon nakapaloob. And then just adding to that context na yun nga, yung emotional control sa MCGI is also a form of psychological isolation para hindi ka magtanong. Kaya yung ginagawa sa kanila ngayon, bawal ka magtanong, i-block mo yung mga nagtatanong kasi nga, kasi kulto nga siya. Pag nagtanong ka kasi, ibig sabihin, that will give you the independence. Hindi kaya nila makokontrol. And isa yan sa mga signs na nasakot ka. Yung next na book, sa next slide tayo bro, is yung Political Brain naman by Drew Weston. So ito naman yung para maintindihan nyo, bakit naman kaya nag-i-endorso to ng politika ang iglesia? Or even other churches, hindi lang naman si MCGA, marami namang churches na nag-i-endorso, di ba? And one of the things is that they want to influence yung boto ng tao. It's not just about politics kasi. It's about emotionally manipulating yung congregation na nag-a-align sa political choices ng isang church or ng any organization. And the next is yung The Authoritarian Personality naman by Theodore W. Adorno. So this is an amazing book kasi na doon mo malalaman, teka saan nga ba nagsimula yan na hindi ka mag-questioning? And wala akong sama ng kalooban, hindi ako tuligsa doon sa mga ibang naniniwala, pero that actually started heavily with Brother Eli, which is the blind obedience na sinasabi. Kasi charismatic leader siya. One of the skills ng isang authoritarian leader, pagiging charismatic. Like si Trump.
Trump is a very charismatic leader and maraming sumusunod din sa kanya. And it also help you kasi ma-recognize yung leadership style na build upon siya with authoritarian principles. And that prevents yung critical thinking and paglaban mo. And last but not the least, next book, is The Sociological Imagination naman by C. Wright Mills. So, pwede niyong basahin to, no worries naman. I'm just giving you recommendation din naman just to boost yung critical thinking. And this give you the idea, bakit yung personal experience mo, yung pagdududa, o yung conflict mo, hindi lang siya ako. Bakit yung ibang exiters, ganon din yung naramdaman? Kasi I've also talked with other exiters. May mga exiters na ayaw sa aral, ayaw sa biblical teachings. May mga exiters na ayaw sa pamumuno ni KDR mismo or pamumuno pa ni Bes. At may mga exiters naman na hindi na nakikita yung pag-ibig sa loob, kumbaga yung aral. And that is more of me, na nandun na ako sa part ng aral na hindi na siya nasusunod. And just give you a reflection na hindi ako nag-iisa. Marami kami. This is a larger social and institutional forces within NCGI na nagde-demand ng loyalty tsaka ng obedience without the room for personal reflection. So ayun, kaya nung na-realize ko na yung truth na okay, shape ako ng kulto. Shape ako ng authoritarian leadership. And that stopped me from thinking for past maybe 2 years because that was like since 2021, 22, 23, almost 3 years. Like, been 3 years, hindi ako masyado nag-isip until dumating yung 2024 na open yan. And then mas nakapag-isip ako na, teka, mali na pala yung inaniban ko. Hindi na sila na nasa aral, na sila mismo yung nagsabi. And nung na-realize ko yun, nandun, nakita ko din kung paano na aapektuhan din yung mga ibang naging kaanib din dati. So after ko mag-decide, nakausap ko si Brad Ed. Si Brad Ed yung unang-unang taong nakausap ko. And that was through Reddit. And yun, ipinakilala niya sa akin si Brad CJ, si Brad DK, nakausap ko si Kuya Adel din, shoutout kay Kuya Adel, and marami pa mga kapatid na exiters. And akala ko konti lang, ang dami pala. Parang I think more than 1,000 na for the past week na nakita ko. More than 1,000 pa lang Hindi ko pa nakikilala yung iba. So, ito pa lang yung mga nakikita ko, mga iba't ibang nasa iba't ibang GC. And then, marami din closet. Hindi ko lang ma-determine ilan yung closet kasi silent sila eh. But one of the things that I can really see is that these people wasn't able to talk boldly about what's happening inside the church because of this authoritarian leadership. Kumbaga nga, hindi na nila nasasabi because kung paano na-molde yung pag-iisip nila within the church itself. And ako rin, naging part din ako nun. Which gave me a big reflection on how I am today. Like, kung bakit ganon din ako sa work, parang lumalabas akong sobrang bait. When I'm working in sales, bakit hindi dapat ka ganun? Kasi dapat may pagka-assertive ka eh. Pero that also helps me to understand, kaya pala, kasi this is how it's forming inside the church. Another thing is yung pag-take ng initiative. That's also one of the problems that I used to have. Kasi, yun nga, when you're inside the church, hindi ka dapat nag-iisip ng ikaw lang. Lagi kami paalam. Like, lagi akong may paalam noon sa manggagawa. Kung hindi sa manggagawa, sa isang kapatid na mas senior sa akin. Like, bro, sis, gagawin ko to, bla 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 bla. Hindi, mali yan sa diwa. Hindi, tama yan sa diwa. Ganun pa sila. Eventually, na-realize ko na mismong si Brad Ellie na nagsabi dun sa video to sa huli, ginagawa mo ng diktador or inuutos-utusan mo na yung mga tao mo na dapat may sariling pag-iisip. Dapat sila yung mismo nagde-decide. At dapat ina-align mo sa biblical teachings. Kung bagay yung pag-uugali ng mga tao, dapat, o yung pagbaboto, rather, in that sense, is inayon mo kung ano yung dapat na pag-uugali according to the Bible. Pero naanib ako, ganun yung experience ko eh. Utus-utusan ka, ikaw pa yung mali kapag nag-individual thinking ka, hindi ka muna tatanungin bakit.
Bakit ganun yung pag-iisip mo? Husgahan ka kagad nung mali ka na sa diwa. Parang, hindi ba pwede na ito kasi yung nakikita ko at the same time dahil galing din ako sa ibang background. So, iba din yung nakikita kong pananaw. And baka makahanap tayo ng common ground. Pero, bibihira yung mga kapatid na nakita kong gano'n na open-minded, looking for common ground, looking for what we say nga is nandun yung pag-ibig, yung pag-unawa. So, ayun. And I think one of the good things, kasi sabi din ni Brad Ed kanina, I feel like nung umalis ako, mas napalapit pa ako sa Diyos. Kasi natanggal yung nosyon sa akin na dapat hatulan mo yung mga tagalabas. Although, personally ko, ayoko humatol. May sinasabi yung yung head na hatulan mo. So, ako, nung time na yon sabi ko, ayoko talaga. Then, nung pag-alis ko, okay, malaya na ako na hindi humatol sa mga tagalabas o kahit sa loob. Kahit yung mga nasa loob. So, ibig sabihin, kahit sinong tao hindi mo dapat hatulan kasi hindi mo sila kilala at hindi mo alam ang kanilang kalooban. Kahit yan pa yung pinakamasamang tao. And kanina yung tanong na rin ni Brad, CJ kanina, paano yung mga KNP, sila Brad Daniel? Paano kung ano ba, dapat ba nasa bulid sila ng impyerno, ganyan? Kami yung sumagot no na hindi namin sila hatulan. Kami pa yung nananalangin na sana mas mapabuti pa sila. Sana magbago. Sana mapabuti pa sila. Ayaw namin yun. Ayaw namin yun. Kasi ako, sa akin this is my personal experience ako nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na na-experience ko yung iglesia. Kasi mas naging mapag-unawa ko. Mas nakita ko na yung paano yung pagmamahal and nakita din ng pamilya ko yung sa akin, ng magulang ko mismo, na mas naging mapagmahal ako, mapag-unawa ako, at mapagkalinga. But at the same time, there are things that you need to consider being part of a congregation. And that is the part of the teachings itself. So ngayon, dala-dala ko yung lesson, yung mga magagandang lesson, dala-dala ko siya. And yun, dun ko i-grow yung sarili ko. Kasama din ng mga kapwa exiters and even hindi mga exiters kahit sa mga tagalabas and even Tagalog itself. Mga tao sa paligid ko na mapabuti yung kalagayan as magpapakita pa yung pag-ibig. Lalo na, pagpapakita ng karangalan sa Diyos kasi yung pagpapakita ng pag-ibig So, ayun, bali at ito yung storya bakit ako umalis. And isa sa gusto ko sanang maiwan sa mga nagsusubaybay, sa mga closet pa, na think critically. Kumbaga, don't allow yourself na someone is dictating over your thoughts. So, kaya nga sinabi na nga sa atin mismo tayo na magsuri. So, paano ko magsusuri kung di mo gagamitin utak mo, di ba? So, walang logic doon. So, I encourage kayo na question nyo, examine nyo kung nasa tama ba kayo nang walang takot Walang takot na husgahan kayo. At walang guilty. Dapat hindi kayong ginigilt na, naku, mali ka na pag gumanyan ka ng pag-iisip, teka, layo mo muna yung sarili mo. Tanong mo, nasa tama ka pa ba? So, yun ang kwento ko.